we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Bayong buntag, Southern Mindanao ug Caraga Region. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Atod namo ang mga importanteng balitang lokal sa Northern ug Western Mindanao. Kini ang pinakahalapad nga pagbalita gikan sa South Central Mindanao. Aniya na mga unang balita. Karon nga nagkamahal ang bugas. Dunay gibutyag ang DOH ug National Nutrition Council nga mga alternatibo sa kanon. Samtang halino na matud pa sa karon sa Zamboanga City ang mga alternatibo sama sa kanon o sa kanon sama sa kamote, saging ug uban pang root crops. Aniya ang amoang hiniusang report ni Efren Mamak. Mga kapuso, karong nagkamahal ang presyo sa bugas. Ganahan pa ba ka nga mukaon nga walay kanon? Dili. Kay ano man good, masanay naman good ka sa kanon. Ay dili po na mahimo sir. Uy, kay di man ta mabuhi ana og tay bugas. Sumala sa Department of Health ug National Nutrition Council 11. Susama ra ang sustansyang makuha gikan sa kanon ug mga alternatibo niini sama sa kamote, mais, saging ug uban pang root crops. Basically, they both have their carbohydrates. Source of carbohydrates are macronutrients. Ngayon, mga B vitamins meron yan pareho. Sa Bangkirohan Public Market sa Davao City, anaalang sa 20 hangtod 35 pesos ang matag kilo sa kamote. Gani ang 65 anyos sa sinang Gloria, namalit na ni ini. Sa 20 pesos nga iyang gibayad. Nakapalit na siya og hapit usa ka kilo sa kamote. Susahay, ginaparis na ko ang mais ani. Na isagol ba isagol? Oo. Kasi mo ginaparis bang sa mais? Kamote. Karong grabe na ang kataas sa presyo sa bugas. Sumala sa ubang mamaligyaay dinhi sa Bypass Road sa Barangay Pasunangka, Zamboanga City. Halino na matud pa ang mga ginabaligyan ining kamote nga mapalit sa 35 hangtod 50 pesos per kilo. Duna sab kunoy mamalit og tumon, kamanting ug saging. Amo ara sir el vendible. Por causa daw karo dol aros ara. Parang mas barato para kamote, mga tsira patabos ka kamanting, tumon, mais. Ang mamalitay nga si Yeng Fausto, namalit nagyud og kamote gumikan kay mahal kuno ang bugas. Mas bueno pansin na tuman kumpra kaysa na karo yagat ta kumpra mga aros. We are advising kung pwede sila mag-produce, and we are also advising the public to consume alternatives. Yung kasama nagsan yung tumon, yung kamote, and yung iba't ibang root crop. Apan sumala sa Office of the City Agriculturist, sa karon wala pa'y intervention ang buwatan kalabot sa pagpalambo sa root crop industry sa syudad gawa sa kamanting. In terms of intervention, sir, wala pa tayong sooner or later, we might design program together with the Department of Agriculture as well. Para titingnan natin paano natin matutulungan yung sa root crop industry natin. Kauban si Sim Romero sa kamera. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Efren Mamak. Ako si Kent Abrigana. Para sa At Home with GMA Regional TV. Cagayan de Oro City LGU nagpasidaan sa mga nagpaygayon og quarrying activities sa Cagayan de Oro River nga illegal kini tungod wala sila permit. Samtang pipila ka mga residente nga gintimolis kaniadto sa mong lugar ang namalik na sab. Aning report. Gibarugan karon sa Cagayan de Oro City LGU nga illegal ang ginahimong quarrying activities sa Cagayan de Oro River, partikular dapit sa Isla Delta sa Barangay Consolacion. Labi pa nga wala kini permit. Sumala sa City Environment and Natural Resources Office nga ila lamang gitugutan among quarrying activity kaniadto tungod walay mga heavy equipment nga ginagamit ang mga tawo sa lugar. Apan daan na sila nga adunay kasabutan nga kung matukod ang dike kinahanglan gyud silang muundang kung dili sila makakuha og permit gikan sa DENR, DPWH o Clenro. Nakita naman ang panginhanglan noon kinahanglan na gyud mo mag-call permit. Okay, na may dike good.
So di naman pwede kay lagi na may balaod nga kinahanglan nga mananggid sa dagiya sa structure sa DPWH. Apan sa kabahin sa Cagayan de Oro Boulevard Committee nga dakong gibawal gayod ang pagkwari sa Cagayan de Oro River, labi pa nga posibleng maapektuhan niini ang kalidad sa dike project. Illegal gid ang quarry diya. Delikado ang quarry diyang lugar kay tungod sa mga structure nga naa ang atong tulay do ka buok Jarura Bridge ug ang katong sa highway nga bridge. Napagid ang atong flood control nga structure nga posibleng nga mo collapse no kung mo makankan na ang dito si lalom. Sa paglibot sab sa GMA Regional TV 1 Mindanao sa lugar, kamatikdan ang ubang residente nga na-demolish na kaniadto ang namalik sa lugar. Matud pa nila, wala sila kauyon sa lugar nga gibutangan kanila dito sa Barangay Pagatpat. Ari gid may mga bata dito sir oy. Kay walay tubig, walay suga. Unya pang pagid ang amo ang gibutangan sa amoa. Oh, basta pang lagi digid lang imo dito. Apan matud pa sa LGU nga bawal na gayud ang pagpuyo sa lugar tungod gideklara na kining no build zone. Kay balo man mi nga lisod nga maigo ta sa ingon na clearing operation kasabot mi ana. Pero kita nga nangana diha natay gigikanan kung ata gikan nasa tay gipuyan unta dito. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa At Home with GMA Regional TV. Usa ka mall sa Davao City misalmot sa ikatulong nationwide simultaneous earthquake drill. Kiniaron masukod ang kaabtik sa mga security ug safety personnel panahon sa emerhensiya sama sa linog. Ani ang report. Pasado alas 2 Huwebes sa hapon, dungan nga midak, cover and hold ang mga mall goers ug empleyado sa usa ka dakong mall sa Ecolan, Davao City. Kini human gipatingog ang siren nga kunuhay at dunay nahitabong linog. Sulod sa 45 segundos, nakagawas ang mga mall goers ug empleyado sa gidagan nga tulo ka evacuation area. Dayon giisa-isa og check sa mga security ug safety personnel ang mga tao ug gilayong nag-head count. Aduna sab senaryo nga kuno adunay nawadaan og panimuot ug nasamdan. Gilayon kining gi-rescue ug gidapatan og first aid sa naka-standby nga medical team. Pagdeklara nga wala nay major casualty ug luwas ang mall, dayon mibalik ang mga empleyado ug mall goers. Assessment po natin sa earthquake drill po natin ngayon, no? This is our third national simultaneous earthquake drill. So far po, fair pa rin naman. At least maintain pa rin naman po within the allowed time frame natin to evacuate the area. Base sa assessment sa maong mall, nahimong malampuson ang gipahigayon nga earthquake drill. Apan usa sa nakit ang kinahanglan nga masutukan pa, mao ang pag-engganyo sa mga mall goer nga mosalmot sa drill. Kini aron mas makahibalo sila sa angay ug dili angay buhaton panahon nga kasinati ug linog. Importante kay siya para kanang walay sa walay madisgrasya, dapat andam ta nga kung mag-earthquake dapat kanang kalmado lang ka tapos dili ka magpanik. Ang earthquake drill is very important as a employee diri sa mall, so para ma-aware and then is para ang everyone sa amoa is maging safe. Ang maong aktibidad subay sa gipahigayon nga third nationwide simultaneous earthquake drill. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa At Home with GMA Regional TV. Usa ka Suicide Prevention Awareness Walk for a Cause ang nakatakdang ipahigayon sa Cagayan de Oro City. Tumong sa aktibidad nga maubsan ang kaso sa mental health sa syudad. Ani ang report. Nakatakdang magpahigayon og Suicide Prevention Awareness Walk for a Cause ang buhatan sa City Social Welfare and Development Department, Psychosocial Division sa Cagayan de Oro City karong adlawng Domingo, Setyembre 10 ning tuiga. Sumala sa buhatan nga magsugod kini sa Rodelsa Circle padulong sa Cagayan Amphitheater gikan alas 7 hangtod alas 10 sa buntag. Tema sa aktibidad, ang lakaw alang sa paglaom, a World Suicide Prevention Awareness Month, Walk for a Cause. Matod sa Psychosocial Division sa syudad, nga haom ang panahon sa paghimo niini tungod na matikdan ang pagsaka sa kaso sa mental health sa syudad. Yes, open to all. We had started with inviting specific organizations, but we have been receiving people, individuals who want to participate, etc. So it's going to be to make a statement. That's one. Second is it's going to be the first of its kind. Gawas ni ana
padayon ang serbisyo sa buhatan ngadto sa mga nanginahanglan sa ilang tabang. Para sa mga tawo nga nanginahanglan og kastorya, abli 24/7 ang ilang hotline nga 0970-039-2709. If you look at it, we already have a lot of free services surrounding us, but people are not availing. And it's free. Why? Because maulaw sila. Because they are discouraged rather than encouraged by people around them. Pero if we encourage someone who faces cancer to seek medical help, why can't we encourage people with facing mental health conditions to do the same? Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, karong bare months na. Tuna nato ang paggama og lanterns o parol. Makauban nato this morning si Krisa Dapitan nga live sa Zamboanga City Jail Male Dormitory. Krisa, good morning! Good morning, Kent. Mayong butag sa mga kapuso dira sa studio. Mayong butag sa mga kapuso. Mao pa lang gayud no pagsulod sa Setyembre. Apan kitang mga Pinoy excited na gayud sa Christmas season. Ano na gani uban nga nagapatugtog na og mga Christmas songs ug ano na uban nga naga-decorate na sa ilang panimalay. Syempre, ang gapo kompleto gayud sa Christmas feels ang mga decorations usama na lamang niining mga lantern. Karong buntaga mga kapuso, live na live kita dinhi karon sa Zamboanga City Jail Male Dormitory. Tungod balita nako kini mga persons deprived of liberty o mga PDL nagagama na og mga lanterns. Ano na sab sila mga modern lanterns kung tawagon. Kani kauban nako ang jail superintendent or ang jail warden nga si Jail Superintendent Xavier Solda para atong tun-ano o atong mahibaw-an kung ngano sila gahimo og mga lanterns. Mayong butag, Sir Solda. Yes, mayong buntag at sa lahat po ng mga kapuso natin na nakasubaybay. Una ho sa lahat, Sir Solda, no, doon muna tayo sa paano ho yung background ng etong paggawa natin mga lanterns? Paano ho ba nagsimula at kailan? Well, actually, yung paggawa ng lantern no, ng mga PDL natin, dekada na talaga itong ginagawa dito sa facility. Siyempre, nandito lang sila sa loob. Gusto rin natin na kumikita sila at para nga tuwing Pasko, may dadalaw ng mga kapamilya nila, meron na lang silang may aabot. Pandagdag sa Noche Buena. So ito naman, Sir Solda, no, syempre alam natin na hindi talaga madali itong paggawa. May mga nagtuturo ba? Paano kayong proseso ng paggawa ng lanterns na to? Well, napakaswerte natin kasi meron tayong mga PDL dito sa facility na matagal nang gumagawa ng mga lanterns kahit nung nandun pa sila sa labas. And alam nyo, yung paggawa po ng lantern, madali naman itong matutunan. And nagpapasalamat ako kasi very active yung aming Welfare and Development Unit na sila rin na nag-a-assist, nagsusupervise, no? Tinitingnan talaga yung paggawa ng parol at sila na rin yung nagka-quality check kung talagang maganda, meron pang kailangang improve, ganon. Ay mga kapuso, makita ninyo kini mga lanterns gama ni tanan sa mga PDL. Grabe na kung tan-awon ninyo, dako nindot kayo siya, so murag lisod kayo ni siya himuon. Sir Solda, ilang oras ba tinitake itong paggawa ng lanterns natin? Well, actually, yung mga parol natin in an hour, no? Kaya na lang makatapos ng isang piraso, lalo na yung mga electronic dyan, na mga lanterns natin at napakagaganda talaga ng mga disenyo. Pero sa makikita natin, matanong ko lang, Sir Solda, meron ba tayong yung mga tinatawag nating yung mga yung old style na parol, yung mga walang mga ilaw, gano'n? Yes, meron. Actually, meron po tayong mga gawa sa kawayan, no? Na mga parol natin dito sa facility. Meron silang tinatawag na donut, no? Yung bilog lang, and then merong star, no? At iba't ibang disenyo yan, iba't ibang kulay. At actually, yun ang pinakamura, nasa 60 pesos. Kasi yung mga electric natin or electronic na mga lanterns natin, nasa mga 1,500 to 1,800. Pero makikita nyo naman, kagaya na itong parol na nasa likuran ko,
mahigit 5 talampakan ang taas niya at yung diameter more than 3 feet din, no? So napakalaki talaga niya at itong lantern na ito 1,500 pesos lang. Mura na siya kung i-compare. Yes, napakamura na niya. Pero hindi lang naman kasi basta lang siya lanterns, ano? Ang kada isang pirasong ginagawa na lantern dito ay isang storya. Istorya ng pag-asa, istorya ng bawat pamilya na matutulungan sa counting kita o kikitain nila sa mga lanterns natin. Ayun, tungo na ho tayo doon, Sir Solda, since sa kwento nyo. Balita ko nga din talagang binibenta natin itong mga lanterns. Saan natin binibenta? At of course, may price range ba? Kasi nakwento natin ito 1,500 na. Yes, so yung mga electronic natin nasa 1,500 to 1,800. Meron naman tayong mga electronic, no, na nasa mas mababa pa, no? May mga nasa range sa 1,000 pesos. Meron naman tayo yung mga gawa sa kawayan, bale nasa 60 pesos siya. Pero ito yung pinakamaganda. Alam nyo po, dito sa Zamboanga City, kapag merong mga estudyante, senior citizen, o meron ho tayong mga PWD na gustong bumili rin po at tumulong sa mga PDL natin, meron ho kayong discount, no? So halimbawa po, yung 60 pesos, no, na parol na inyong bibilin, pwede ho kayo mabigyan ng 5 pesos to 10 pesos discount. Ganun ho namin kamahal at pinagmamalasakitan din yung mga estudyante natin, PWD at senior citizen. Kasi alam po namin, hindi nyo nakakalimutan yung mga PDL po natin. Matanong ko lang din, nakalimutan ko pala ito. Paano naman itong mga materyales? Saan galing itong mga materyales? Well, through the Welfare and Development Unit, sila na po yung bumibili ng mga gamit, nag-o-order po sa labas. So ilalapit na lang po ng mga PDL sa kanila kapag kailangan ng mga materyales. Pero of course, alam naman natin, every last quarter of the year, marami talaga tayong mga livelihood at isa ito sa pinaka-importante na hindi namin nakakalimutan. Kaya maaga pa lang, naghahanda na po talaga kami. Ayun, last note talaga, please, baka may message o kayo sa ating mga kapuso. Yes, sa mga kababayan po natin na nakasubaybay, mga kapuso ho natin, tangkilikin po natin yung mga parol ng ating mga PDL at sa mga naisong mag-order ng maaga. Maaari ko kayong magpadala ng text or mensahe, no, sa 0926-258-9629. Ulitin ko lang, Krisa, 0926-258-9629. Ayun, mga kapuso, no, dili tungod nga, adun anaalang diri sa sulod sa pasilidad kini mga PDL, nakatabang gihapon sila sa ilang mga kabanay, pinaagi ni ining paggama og mga lanterns og pagbaligya. Daghang salamat, Sir Solda. Thank you so much. Back to studio. Happy Christmas! Dakong tabang sa DNA kapusong Krisa, no, nga masustain ang panginanglanon sa mga kabanay sa atong mga PDLs. Daghang salamat, Krisa, ug mayong buntag sa iyo diha. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Makasinati kita og mga pag-ulan sa Mindanao nga hatod sa localized thunderstorms ug hanging habagat karong adlaw nga Biyernes. Base sa rainfall forecast sa Metro Weather, lauman karong buntag ang pag-ulan sa pipila ka lugar sa Mindanao. Magpadayon kini sa hapon nga masalapad na ang makasinati og pag-ulan. Adunay mga lugar nga makasinati og kusog nga pag-ulan, busa mangandam sa posibleng pagbaha og landslide. Samtang mga kapuso, kung walay ulan o walay dagom sa inyong lugar kanong Domingo sa alas 4 sa kadlawon, pwede natong masaksihan sa kalangitan ang September Epsilon Perseid meteor shower. Moabot sa 5 ka bulalakaw ang atong makita kada oras, sumala sa pag-asa. Nagsugod na kini sukad September 5 hangtod September 21. Apan sa September 10, karong Domingo ang gitawag nga peak activity. Mikalas og 5 ka kinabuhi ang flash flood nga nasinati sa nasod, Turkey. Kini ang street sa Turkish city sa Istanbul kung asa lubog kini ni adtong Miyerkules. Kini epekto sa flash flood nga ilang nasinati epekto sa walay puas nga ulan. Sa tala sa otoridad, miabot sa 5 ka tawo ang patay samtang ana sa kapin 30 ang nasamdan sa grabeng pagbaha. Sumala pa nga miabot sa 135 kg per square meter ang rainfall nga nasinati sa Istanbul hinungdan sa flash flood. Usa ka section sa Great Wall of China ang nadanyos human kini gikalutan og kalsada nga shortcut kuno.
Nadanyos ang usa ka section sa Great Wall of China nga usa sa World Heritage human kini gikalutan og nabungkag. Nadiskubrihan kuno kini sa otoridad niadtong August 24 kung asa migamit ang mga suspect og excavator sa pagbungkag ug pagkalot sa parte sa Great Wall of China. Sa litrato nga kuha sa Yoyu County Public Security Bureau, makita ang nakabha nga parte nga nahimong dirt road nga palusot sa maong wall nga nahimutang sa Shouju City. Duha ka mga suspect ang nadakpan na sa kapulisan. Pasangil sa mga suspect nga naghimo lamang kuno sila og shortcut nga dalan sa maong wall. Opisyal nang nagsugod ang mga aktibidad sa 14th Agtan Tupi Festival sa Tupi, South Cotabato. Gani dibong gisaulog sa mga residente ang opening ceremony. Samtang pipila ka kapuso artists makisadya sa kapistahan. Ani ang report. Naghiusa ang mga taga-Tupi South Cotabato atol sa opening ceremony sa 70th Foundation Anniversary o 14th Agtan Tupi Festival sa lungsod. Gani mabulukon ang nahimong parada asa may partisipar ang government ug non-government organizations, contingent sa mass dance competition, mga estudyante ug uban pa. Lauman matud pa ang makalingaw nga mga aktibidad ug talan-awon sa kapistahan sama sa Amazing Queen ug live band karong September 8. Color Fun Run, Dart Tournament ug mutya ng Tupi karong September 9, asa mangharana sa candidate si Asia's romantic balladeer Christian Bautista. Sa September 10, dunay First Aid and Fire Safety Techniques Competition, Golf Tournament, Hip-Hop Dance Competition ug Bahay Kubo Competition sa matag barangay. Sa culmination day sa September 11, masaksihan ang Street Dancing Competition, palaro ng lahi, dunay eat all you can sa managlahing prutas ug pagkagabii makisadya sa Municipal Plaza si Herlin Budol, Rocco Nasino ug Jake Vargas. Busa, kita-kits, mga kapuso. Kini si Abby Caballero para sa At Home with GMA Regional TV. Duha ka mga cargo truck nga gikargahan og mga kahoy nga lubi ang giharang sa mga otoridad sa pantalan sa Zamboanga City. Giharang sa mga personel sa Philippine Coast Guard, Senro, Philippine Coconut Authority sa Department of Agriculture Region 9 sa Port of Zamboanga City ang duha ka cargo truck nga dunay kargang kapin 26,000 board feet nga kahoy nga lubi nga mobaloro sa dulan 200,000 pesos. Ang maong mga kargamento gikan matud pa sa biyahe paingon Zamboanga City sakay sa usa ka ro-ro passenger boat. Apan diyang gi-inspeksyon, migula nga walay igong dokumento mong mga kahoy o wala sa permit to ship ang mong mga sakyanan. Gilang gikumpiska ang mga kahoy subay sa Republic Act 8048 o Coconut Preservation Act of 1995. Nakabayad na og administrative fine nga mobalor og 50,000 pesos ang tag-iya sa mong cargo truck. Human napapatud-an nga igo lang sila nagkarga sa mong lubi. Samtang giimbestigahan na sa otoridad ang tag-iya sa mong mga kahoy, kakasamtangan ana sa kustodiya sa DAPCA sa Barangay San Ramon sa Zamboanga City. Bearing pa ang lubi, kanang naapay bunga ang lubi, dili na siya allowed nga tutlon. Except kon sinail na ang lubi nato, wala na bunga, more than 60 years old, naagi na sila permit to cut. Dili na sila putol og lubi until such time nga ma-issuehan sila og permit to cut. Kaya based sa Republic Act 8048 as amended by 10593. Arestado ang usa ka kanhi miyembro sa New People's Army nga dunay kasong attempted murder sa Alabel, Sarangani Province. Giila ang suspect nga si alias Dave, 46 anyos nga kanhi miyembro sa GF71 na naglihok sa Sarangani, Davao Occidental ug Jose Abad Santos. Naaresto si alias Dave pinaagi sa bisa sa warrant of arrest sa kasong attempted murder sa Alabel, Sarangani niadtong September 1 sa barangay poblasyon sa maong lungsod. Sa karon anaana sa kustodiya sa Alabel District Jail sa Alabel, Sarangani Province. Mga kapuso, truly inspiring and motivating gayud ang mga istorya nato this morning. Saman ining panultihon ni Thomas Edison, usa ka American inventor. To have a great idea, have a lot of them.
Mao kadto ang mga uling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami sa At Home with GMA Regional TV, tibuok puwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.